Okay, narito po tayo ngayon sa DSWD National Logistics and Management Service at bilang bahagi ng pagresponde ng ating mga laang kawal, makakapanayan po natin ang Director mismo ng ating DSWD Logistics, si Director Leo Quinteria. Director Leo, kumusta po kayo? Sir, una-una, mabuti naman. Nasa gitna tayo ng ating disaster response. Una-una, the DSWD, nagpapasalamat sa ating mga reservists sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, sa tumugon sa ating panawagan para tumulong sa atin dito. Ito ay ang ating humanitarian disaster response. Yes. At sa tulong nito ay mapadali natin yung ating pagresponde sa mga apektado na pamilya ng mga typhoons at the same time ng southwest monsoon or habagat. Again, the support of the Philippine Army, the reservists is very important in this operation. Gaano po kadami ang tinatarget natin na ma-produce kasi mukhang malawakan talaga itong disaster? Massive yung epekto ng tatlong typhoon, no? Hanggang kay Emong saka sa habagat. We target na mag-produce dito sa center na to is 25,000 family food packs a day para matugunan ng kailangan natin mga kababayan. Oo. Ang mga truck na nakita namin sa labas, napakadami, hili-hilira. Ito po ay mga galing sa probinsya, mayroon dito sa Metro Manila. Ito ay galing sa Metro Manila, galing sa FO3, galing FO1, at saka Region 4A. Ito po ay ating ilo-load ng ating mga food packs para mapamigay sa ating mga nasalanta ng bagyo. Director Leo, itong mechanized na production natin, ito ba compared sa mga nauna, napaka mabilis na ba talaga? Dati, nagpo-produce lang tayo ng 10,000 a day. But with the new mechanized production, we can now produce 20 to 25,000 a day. Wow! At marami tayong mga volunteers. Ito pang mga volunteers natin dito ay iba-iba ang pinanggalingan, Director Leo. Yes, we have walk-in. We have, of course, our uniform personnel. We have also from the private sector at saka sa mga ahensya ng gobyerno, nagbo-volunteer dito sa DSWD. Meron din ba pong mga, bukod sa pagiging volunteer nila, meron din po ba tayong mga painom na tubig? Kompleto po tayo sa pagsuporta din ng ating volunteer to ensure na komportable sila habang nagtatrabaho dito sa ating production area. Okay. Panghuling tanong na lang, Director Leo, sa mga nagnanais mag-volunteer, paano po kayo mapupuntak at ano po ang process? Pwede pumunta dito sa ating National Resource Operations Center at magkaroon tayo ng short orientation para sa mag-volunteer kung anong ginagawa, anong mga task dito sa ating production. Okay. Okay, so muli po ang 1502nd Brigade at ang ating pong 1302nd Community Defense Center ng NCR, RCTG, Philippine Army Reserve Force ay nakikisa dito sa Kawanggawa at tawag ng ating pamunuan ng DSWD Kalihim Rex Gatchalian at ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas para tumugon at responde. Lagi po kami naririto at Director Leo, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga reservists. Okay, sa ngayon makakasama natin ang isa sa mga technical staff, ang Administrative Officer 5 si Mark Paul Agner. Isa ko din katrabaho ito nung ako nasa Disaster Response Management pa. At sa ngayon, siya ang isa sa mga very active, very energetic na worker ng DSWD na kasama ni Director Leo Quinteria. Sir Mark, pwede po kaming mabigyan ng guidance saan magsisimula ang production hanggang sa makabuo ito ng family food packs. Baka pwede mo kami itur. Okay, sir. By the way, nandito tayo sa bago naming mechanized production system. Ang kaibahan nito nung nauna, yung nauna namin mechanized ay loose pack. Ito, vacuum pack. Bali, ang simula pa rin natin, lalagay tayo ng bigas sa hopper. Then, automatic siyang kukunin ng ating yan. Oo. Rice elevator, papunta doon. Okay. Sa machine. Sa machine. Oo. Then, etong machine na to, ito naman yung automatic vacuum machine natin. Kung makikita nyo, ito yung dinalaw ni Presidente noon para mabilis tayo makapag-produce ng mga vacuum pack rice. Okay. Ayos, So, hindi na ito siya kailangan pang yung ano na pag-silt, Hindi na. Oo, automatic, Ang kagandahan na ito, pwede siyang tumagal ng 1 year na hindi siya
mabubukbok. Oo, tama. Kasi naka-vacuum pack na siya. Kailan lang ito dumating, yung machine na ito? Sinimulan tong install around May. Oo. Ano ito ay procured ng DSW? Procured to ng government. Hindi ko natatanong kung magkano ang halaga. Para confidential. Pero sino nakaisip nito? Kasi meron tayong unang mechanized production system, DUSPAC. Pero ang problema doon, hindi namin siya may store ng matagal. Kasi may hangin siya, then yung mabukbok na bubuhay. Pagka 1 month or 2 months na tumagal sa bodega. Pero sino ang nakaisip nito? Sino ang nag-suggest nito? Ito ay naging suggestion ni Secretary. Tapos binigyan buhay lang ng ating National Resource and Logistics Management. Okay. Yun, nagkatotoo. Una, pangarap lang to. Ngayon, totoo na siya. At wala itong kapartner na mga international org na... Wala. Purely government procurement. Okay. So ngayon, sir, nakita natin na yung mga produkto ay lumalabas. Parang segundo lang yung kanyang pagitan. Oo. Bali, ito, pagkatapos dito sa packing, dadalhin na siya doon sa repacking area. May automatic doon. Ang tawag namin doon, automatic caser. Then, itong kabila naman, ito naman yung nagpo-produce ng mga karton. Okay. Lipat tayo sa kabila. Mayroon talaga palang nag-produce ng karton ano? Oo. Automatic na rin siya na ibubuka niya yung karton, then dadalhin niya doon. Pero itong mga karton na ito, kumbaga gawa na siya. Gawa na yan. Gawa na siya. Yung Binibili pagpabox siya. na lang, yung box na lang yung ginagawa nito. Boxing pa lang, purpose Boxing na nito. lang. Boxing. Sa isang minuto, sir, ilan ang kaya niyang magawa na box? More or less, mga nasa 13 to 15 boxes ang kaya niyang gawin. Wow, napakabilis pala, no? Sa isang minuto. Sa isang minuto. Oo. Yan. Grabe. Oo. Wow, ganda. Robotics na tayo, ha, sir? Kunti na lang, puro robot na yan. Baka pati magre-repack, robot. And then, pagtapos dito, dadalhin na siya dito sa auto casing. Pwede niyong picturean, sir. Lapitan ng video. Hindi na siya mano-manong nilalagay sa box. Oo. Kumbaga, automatic na siyang nilalagay ng robotic arm. So, talagang pinipick up na siya doon, ano? Nabilis lang, seconds lang yan, no? Seconds lang. Oo. Sa mga seconds, nakakapag-produce pala ng mga 10 to 11, 10 to 12 Boxes. na bigas, ano, na ilalagay. Yes, sir. Oo. Tapos, after this, sana siya After pupunta? this, makikita na natin yung mga yung mga naglalagay mismo ng dilata, katulad ng corned beef, ng tuna at sardinas. So ito, hindi pa natin naiisip yung na bandang future, pati yung maglalagay ng mga dilata ay mga robotics na rin. Mukhang darating na tayo sa ganun. Kasi nakita ko na yung pattern eh. Yung meron bigas, na siya. may kuha-kuha na lang eh. Actually, may technology na ganun. Oo. Medyo tinitignan-tignan na rin yun. Pero kagandahan ngayon, ang mga nagre-repack natin, mga beneficiary din ng Tupad. DSWD tsaka ng DOLE, yung tupad. Tupad. And nag-augment yung ating mga volunteer para mas marami tayong ma-repack. Sa tingin mo ba in the future, mga coming years, mawawala na yung, hindi na kayo masyadong maghihirapan sa volunteer kasi machine operated na talaga? Dahil sa mabilis na technology ngayon, mukhang posible na yun eh. Oo. Tapos baka mas makatulong ang volunteers doon sa relief distribution. Doon na siya. Oo, Tama. sa community kasi mas kailangan doon, ano? Tama. Oo. And then yung kagandahan dito, meron siyang pwede tayo. Meron siyang system dito na nagre-reject ng food pack na hindi compliant sa ating specs. Pag ganito, halimbawa, Halimbawa, oo. wag mong lagyan ng Milo yung kasunod. Kaya ipakita nga natin kung ano yung paano nare-reject yung machine. Yung food packs. Kasi dapat kompleto, di ba? Yan. Wala siyang Ovaltine. Dadalhin siya dito.
Aba, o isa pa nga, isa pa nga, isa pa. Akin naman. Oh. Yan. Pagka nilagyan natin yung tamang produkto, ibabalik dito, balik na natin. Sige, lagyan mo na. Kapag nilagyan, hindi na siya rejected. Oh, reject oh. Oh. Galing nga. Oh, yan, pumasa. Oh. Pero reject kasi kulang. Kulang. Ah, Hanggat maaari, ini-ensure natin na kumpleto yung dapat may kompleto, ilalagay. ano? Opo. So, talagang nalidetect kung baga program na talaga siya. Tama. Yung sensor niya, parang naamoy yung kulang. mga items, ano, na kulang. Tama. Pagkatapos dito, dito naman yung auto closing machine natin. Yung nagtitape sa taas. So dito naman sa seal, Chilling na siya. sealing nga. Oo. Tapos dito na yung numbering. Pagkatapos dito, meron na tayong barcoding. Automatic na rin, pero ang barcoding, hindi na siya yung ilalagay talaga na. Manual na siya. Manual na siya. Ito naman, para automatic yung inventory niya, papasok na sa system natin. Mabilis yung monitoring. Oo. Kagandahan nito, sa barcoding, malalaman natin kagad kung sino yung supplier ng sardinas, corned beef, tuna. And Saan na makikita yun? kapag pag in-scan yan, sir, Pag in-scan. in-scan, Oo. may kita yung details ng food pack. Then, halimbawa, magkaroon ng diferensya, matitrace natin saan galing. And kagandahan nito, mabilis nating maipapasok sa inventory natin yung bilang. Oo. So ito pala mga kasama, mayroon pala silang ano tawag, parang QR code, ano? Barcoding. Barcoding. Oo. Then nakalagay dyan yung manufacturing date, kailan natin nirepack, expiration date. Ito yung expiration date kung ano yung pinakamabilis ma-expire sa loob ng ng food pack. Okay. Ang kadalasan nito yung choco malt or yung coffee. Yan ang ginagamit natin. Yan yung mabilis na ano. Pero yung sardinas, di ba? Sardinas, Wala na. mga 2 to 3 years 2 to naman 3 siya. years naman yun. Oo. Ito siya, ang Ready to finished ano na? goods natin. Ready to deploy na. Ready to deploy. Oo. So, And okay. pagkatapos na ito, dadali na to sa warehouse. For Ng storage. mga family food packs for For storage. storage. Then, kung i-release na siya, pwede rin. Yan. Okay. Bali, ito yung natin, yung sa tawag namin MPS2, yung vacuum machine. Ngayon, kung pupunta tayo sa kabila, yung MPS1, Ayun yung una. yun yung una. Yun yung una. Pero parehas lang yung process. Parehas lang ng process. Ang pinagkaiba lang niya yung vacuum na rice. Oo. Parehas lang siya. Galing, ano? So, sa buong araw pala, mas marami tayong napoproduce, hindi lang 25,000. Noong mga nakaraan, sa isang araw, 8 to 10,000 ang napoproduce namin na vacuum pack. Dahil dito, nagdoble siya. Kaya natin ng mga 18,000 na per day. 18,000 na. Oo. Tapos, Yung dalawa na yun, yung nag-umpisa kayo, yung doon size at saka dito. Apo, pag ginamit pa natin yon, kaya nating mag-produce ng at least 25,000 per day. So minimum pala nito, 15. Mga 15 to Dito, minimum na ito, 12 to 15. 12 to 15. Yung 8 to 5. Pag ginamit yung isa, abot na tayo ng 25. 25. Good. Okay. Oo. Galing. So, ano pa yung mga, sa tingin mo, ano pa yung mga kakulangan natin dito na base sa karanasan natin na may improve palalo? Ang plano namin dito, may plano ang Enrock na i-develop yung mismong compound. Kasi medyo lumalaki yung requirement sa amin, malalaki din natin yung capacity natin. Magdadagdag dito ng additional space for storage. Yung sa mga volunteers natin, gagawan sila ng malaking area. And yung electrical system natin, ina-upgrade. Hopefully, maging solar to in the future. Ano bang gamit natin ngayon? Meralco pa rin? O wala tayong generator na sarili? Dalawa yung ginagamit natin, Meralco and meron tayong backup generator. Backup generator. Okay. So, kumusta naman yung response ng presidente nung nakaraan na nandito siya at ang ating kalihim? Masaya naman siya nung nagpunta siya dito at hindi daw niya akalain may ganito pala ang setup ng DSWD. Kaya natutuwa siya and nagpapasalamat siya sa mga volunteers, sa ating mga beneficiary na tumutulong sa pagre-repack.
So, anong masasabi niyo kuya sa ating mga uniform personnel, kabilang na yung mga reserve force na tumutulong, patuloy na tumutulong sa atin? Pagka nagtawag kami ng uniform personnel, ibig sabihin nun, kailangan namin ng mga muscle man. Immediately, kapag ka naman nag-request kami, nandiyan naman sila to augment and to support us. Kahit anong oras, sabihan lang sila, dumadating sila kagad. At hindi lang yung pagbubuhat, pati yung logistical resources, ano? Logistical resources, nagpapagamit sila ng mga trucks, masasakyan nila, kung kailangan ng mag-deliver kung saan. Yung bang mga presence ng ating mga reserve force, lahat na ng uniform personnel, kasama yung reserve force, ay malaki ang tulong, contribution. Malaking tulong siya kasi lalong-lalo na kapag yung existing yung bagyo, baga lakas ng bagyo, hindi nakakarating yung mga civilian volunteers. Ang dumarating yung mga uniform personnel talaga. Subok na. Subok na. Subok na, subok. Mensahe mo para sa lahat ng mga uniform personnel. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga uniform personnel, magmula Army, Navy, Air Force, including BJMP, Philippine Coast Guard, PNP, lalo na sa lahat po, pati sa civilian volunteers, maraming salamat po sa pagtulong sa DSWD. Hindi naman DSWD tinutulungan nyo yung mga naapektuhan ng mga disaster. Pangkalahatan na. Maraming lahat salamat. ng klase ng disaster. Lahat ng klase. Okay, so muli, maraming salamat po kay Sir Mark, ano? Ang atin pong talagang tagapagpadalo ngayon at natutunan natin yung proseso kung paano makakakuha ng finished product mula sa raw materials. Yes. No? So, with that, maraming salamat. Ito po ang 1502nd Brigade CMO Mokri기 po. Yes.